Isa ka ba sa mga naglaro o mahilig sa larong Flappy Bird? Well, kung isa ka sa mga iyon, marahil isa ka rin sa mga nagtataka at nabigla sa biglaang pagkawala ng larong Flappy Bird. Well kaibigan, sa video nating ito, sabay nating alamin ang epic na kwento sa likod ng tagumpay ng larong Flappy Bird at alamin natin kung papaano nito nagawang sirain ang buhay ng taong may gawa nito. At higit sa lahat, alamin natin ang madilim na dahilan sa biglaang pagkawala ng larong Flappy Bird sa App Store at Google Play, sa kabila na kumikita ito ng humigit kumulang $50,000 araw-araw mula sa mga ads na nag-iwan ng malaking katanungan na kung bakit siya lumayo sa tila ba isang tagumpay. Nagsimula ang kwento sa Hanoi, Vietnam noong 2013 kung saan nanirahan ang 28 taong gulang na si Du Nguyen kasama ang kanyang mga magulang, sa kabila na ang kanyang ama ay nagmay-ari ng isang maliit na hardware at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ang pera ay hindi sagana sa buhay ng mga Nguyen. Sa murang edad, binigyan si Du Nguyen ng kanyang mga magulang ng isang imitasyong kopya ng Nintendo device na nag-udyok sa kanya na mahumaling sa mga video games tulad ng Super Mario Brothers, at higit sa lahat, nag-udyok sa kanyang interes upang matuto na mag-code. Habang nasa high school, na-code ni Du Nguyen ang sariling laro na chess, at sa edad na 19, pinangunahan niya ang top 20 sa isang programming competition habang nag-aaral sa degree ng computer science sa isang local university sa Hanoi. Ang kompetisyong iyon ang nagbukas sa kanya upang makakuha ng internship sa Punch Entertainment, ang nag-iisang gaming studio sa Hanoi, Vietnam sa mga panahong iyon. At kalaunan, pumasok si Du Nguyen sa trabaho kung saan nagpo-program ito ng mga location device para sa mga taxi habang inilaan ang natitirang oras sa iba't ibang mga coding project. Noong April 2013, inilabas ni Du Nguyen ang kanyang kauna-unahang project, ang larong Shuriken Block. Subalit matapos makapaglaro sa mobile game apps na Angry Bird kung saan mailarawan niya itong magulo at komplikado, nabuo ni Du Nguyen ang ideya na gumawa ng mas simpleng laro na maaari mong laruin habang nagpapalipas ng oras. At sa loob ng isang weekend, na-code ni Du Nguyen ang unang bersyon ng larong Flappy Bird. At noong May 24, 2013, inilabas ng kanyang kumpanya na .Gears ang Flappy Bird sa App Store. Ang Flappy Bird ay isang napakasimpleng laro. Sa isang simpleng pagtap mo lang sa screen upang lumipad ang ibon at iwasan ang mga nakaharang na tubo, ay makakuha ka na ng mga points. Ngunit kung matamaan mo naman ito o mahulog ang ibon sa lupa, ang laro ay tapos na. Ang mechanics ng laro ay naka-inspire sa pagkilos at pagtalbog ng bola ng pingpong sa isang paddle hanggat sa makakaya, at ibinase niya sa parehong pilosopiya ng Atari co-founder na si Nolan Bushnell, sa paniniwala na ang lahat na mahusay na laro ay madaling matutunan subalit mahirap i-master, at sa bawat paglalaro mararamdaman mo na may igagaling ka pa, at iyon ang naging dahilan kung bakit mo ito gustong balik-balikan. Maliban sa pag-post ng mga screenshot sa Twitter, walang ibang ginawa si Du Nguyen upang i-promote ang larong Flappy Bird, at napagpasyahang gawing libre ang laro at umaasa na kumikita ng ilang daang dolyar mula sa mga ads. Noong una, hindi gaanong nakakuha ng pansin ang larong Flappy Bird dahil sa higpit ng kompetisyon ng mga laro at sa libu-libong mga bagong apps na nagsisilabasan bawat taon. Gayunpaman, pagkatapos ng 8 buwan, isang kakaibang pangyayari ang naganap dahil nagsimulang mag-usap ang mga manlalaro tungkol dito kung papaano sila naaadik, nadismaya, at higit sa lahat kung papaano nila hindi mapigilang magmura matapos na matalo.
Dahil dito, noong January 2014, ang Flappy Bird ay naging pinakasikat na libreng apps sa buong mundo. Malaking tulong na din nang inireview ito ni PewDiePie sa kanyang YouTube channel. At noong February 2014, ang Flappy Bird ay na-download ng mahigit 50 milyong beses na nagbigay kay Dong Nguyen ng tinatansyang kita na $50,000 bawat araw mula sa mga ads. Subalit kaibigan, ang biglaan at malawakang tagumpay ng Flappy Bird ay nagdulot din ng pagtaas ng interes sa katauhan ni Dong Nguyen. Ang parehong national at international news outlet ay binomba siya ng mga interview requests. Ang mga lokal paparazzi naman ay nagsimulang sumusunod sa kanya at nagsimulang nagsilabasan ang kanyang mukha sa mga pahayagan at maging sa TV ng Vietnam na labis namang ikinagulat ng kanyang mga magulang. Dahil dito, sa halip na matuwa sa kanyang tagumpay, labis na nalungkot ang ating bida dahil ang biglaang atensyon ay tila ba nakakainis para sa tahimik na si Dong Nguyen. Subalit ang mas masahol pa sa atensyon ng media ay nagsimula na rin itong makatanggap ng mga online harassment mula sa mga galit na magulang, mga guro at mga manlalaro. Katulad na lang ng mga magulang na hindi na nakausap ang kanilang mga anak o ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sa naglalaro ito sa oras ng kanilang trabaho. At bilang karagdagan sa kanyang guilty feelings kaugnay sa pagkahumaling ng mga tao sa larong Flappy Bird, labis na nabahala si Dong Nguyen sa maling paggamit ng mga tao sa laro dahil sa ginawa niya ang laro bilang pampalipas oras. Ngunit sa halip, naging sanhi pa ito ng adiksyon. At noong February 8, 2014, na itweet ni Dong Nguyen kung papaano sinira ng Flappy Bird ang kanyang simpleng buhay at kung papaano siya nagalit dito. At ilang oras ang nakalipas na itweet ni Dong Nguyen ang malungkot na balita at ipinapaalam na aalisin na niya ang larong Flappy Bird pagkatapos ng 22 oras. Marami ang nagulat at nabigla kung bakit niya aalisin ang isang napakasikat na laro na nagbigay sa kanya ng humigit kumulang $50,000 bawat araw. Subalit ayon pa sa isang interview sa Forbes magazine, ipinaliwanag ni Dong Nguyen na kung papaano naging addictive ang kanyang laro na sa tingin niya naging sanhi na ito ng problema. Kaya upang malutas ang problema, napagpasyahan niyang alisin ang larong Flappy Bird. At noong February 10, 2014, ang Flappy Bird ay tuluyan nang nawala sa App Store at Google Play. Bagamat marami mang magkaparehong laro ang bumaha sa Play Store matapos mawala ang Flappy Bird, ngunit hinanap-hanap pa rin ng mga tao ang original version ng laro. Bukod pa dito, may ilang device na may larong Flappy Bird ang naka-auction sa eBay sa halagang halos $100,000. Well kaibigan, matapos ang biglaang pagkawala ng Flappy Bird, marami ang mga peking balita ang lumabas patungkol kay Dong Nguyen. May mga nagsasabi na kinuha nito ang sariling buhay. Ang ilan naman ay nagsasabi na natakot ito dahil sa binantaan ito ng Nintendo na idemanda dahil sa di umano'y pagnanakaw ng Nintendo's art upang mabuo ang larong Flappy Bird. Subalit ang totoo, ang adiksyon, ang spotlight at ang mga kritisismo ay napatunayang sobra para kay Dong Nguyen at nagpapatunay na ang pera kahit gaano man ito karami, hindi nito makakayang bilhin ang kaligayahan ng isang tao. Ito ang The Epic Unlimited na palaging nagsasabing hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang ng masinsinan. Kaya, peace out!